Hello, Aries. Reading mo para sa May 7 to 15 or kung kailan dumaan sa'yo itong reading ko. Lahat naman po ng reading ko rito ay timeless. Kung dumaan sa'yo itong reading na to, maaaring para sa'yo talaga yung messages na nandito. Opportunities. Aries. Merong mga opportunities na nakalaan para sa'yo ngayong May 7 to 15. Sabi dito, merong importanteng offer para sa'yo. Kaya, you need to be prepared and dressed to impress. Baka maaring ito na yung big break or opportunity na hinihintay mo na, alam mo yun, umangat yung position mo or umangat yung sahod mo. Challenges. Take time out from problems or conflicts or approach softly to avoid making matters worse. So, merong mga problema na pwede kang ma-encounter or conflicts. Sabi dito, gamitin mo daw approach yung dahan-dahan lang eh. Maging careful ka sa bawat gagawin mong action para maiwasan mo na lalong lumala yung situation. Mag-say yes ka daw. Kasi alam mo, ang dami talaga magagandang opportunities for you. Sinasabi rito, you need to be prepared, dressed to impress. Tapos sinasabi dito na mag-say yes ka kasi andito yung mga wonderful opportunities, invitations na paparating sa'yo. Ito rin yung magandang timing para magkaroon ka ng mga networking opportunities. Andun yung mga bagong possibilities eh. Pati sa love, ayan, hindi lang siya sa career, sa pera, pati sa love, no, may opportunities ka, especially kung single ka daw. Communication. A reunion could bring love or a rekindling. Ayan, yung mga nag-expect dito ng na kung magkikita pa ba kayo uli, magkukrus pa ba yung landas ninyo, or kung magkakaroon ng pagbabalikan or rekindling. Pwedeng romantic yun, pero pwede rin naman siyang about friendship. Wow, meron daw lucky win na paparating sa'yo. Kung nag-expect ka ng pagpaparamdam, kung nag-expect ka ng mensahe, pag-reach out, ito yon. In general or in love life. So, ang ganda, no? May mga alam mo, lamang naman yung magagandang bagay na paparating sa'yo eh. Siyempre, yung mga challenges na sinasabi dyan, hindi man talaga nawawala yun. Importante dyan, lalawak yung yung networking mo, yung mga makikilala mo, connections mo. Tapos meron ditong may mga pagkakaayos or rekindling. By the way, kung bago po kayo, malaking tulong po sana na mag-subscribe kayo or mag-follow. Kung gusto niyo po talaga akong tulungan or suportahan. Malaking tulong din po yung mga hindi nyo pag-i-skip ng ads. Yan na lang yung way para suportahan nyo ko, tulungan nyo ko pagla-like, pag-comment, pag-share. And by the way, kung gusto nyo maka-avail ng exclusive perks or private reading sa akin, ang only way lang ay mag-avail po kayo ng subscription sa one and only official FB page ko, Purple Teen Meta Verified, may check sa dulo. I will never reach out to you para mag-offer sa inyo ng kahit ano.
hindi rin po ako magpapadala ng friend request. Kahit saang platform pa yan. Mag-ingat po kayo dun sa mga posers or scammers na gumagaya sa page ko. Definitely, may communication. Lumitaw na yung communication dito, pag-reach out, rekindling, lumitaw na naman yung Page of Swords, which is a sign ng mga mensahe or communication. Okay? Merong person siguro na pwedeng makikurious sa'yo. Okay? Or makaka-attract ka dito ng mga new followers or admirer. Pwede rin naman. Or stalker. Kasi pwede rin namang stalking energy ito. Pero ang feeling ko lang, pwede rin namang may mga new opportunities for growth or learning or new skills na pwedeng ma-acquire mo during this period, no? Kasi nakikita ko parang may period of studying, research. If person yan, interesado sa yan or nakikurious sa yan, no? Nagre-research siya, nagtatanong-tanong siya, no? Tungkol sa'yo, bina-background check ka, yun. Eight of Swords reverse is a sign na matatanggal na yung blockage, kung ano man pong blockage ang meron sa inyo. Sa financial man yan, sa success, alam mo yun, or sa love, or sa communication. Okay, kasi nga nakakita ako ng mga challenges dyan. Pero at least lumitaw yung Eight of Swords mo, which is a sign na makakaalis ka pa rin doon sa situation na yun. No? Pwede rin namang changes kasi yan Eight of Swords eh. Pero kung nagkaroon man ng stagnant energy sa financial mo, sa career mo, or sa overall na situation mo, isa yun sa matatanggal. Oh, ayan, magkakaroon ng challenge sa pera eh. Okay? Pero this is a temporary situation. Kaya nga sinasabi ko, itong blockage sa pera na to, makiklear out din yan. Matatanggal din yung blockage na yan with the Eight of Swords reversed. Pwede rin sign ng ghosting yan. If ever na maka-experience ka ng ghosting. Bigla na lang hindi makipag-communicate, no? Bigla na lang nang iwan sa ere, bigla na lang di na namansin. Or pwede rin naman kasi rejection yan. Or yung parang yung parang feeling mo, pwede rin naman kasing feeling lang to eh. Na parang napag-iiwanan ka, alam mo yun. Pwede rin naman. But at least, di ba, nakakakita tayo dito ng magagandang opportunities na darating sa'yo in career and in love. Meron mang mang-ghost sa'yo, nakikita ko naman dito, yung sinasabi about singles, no, na maaring may ma-meet ka or marikindle, ayan. So, yan, if ever ni-ghost ka niyan, kung kayo man yan, pwede rin naman na makipag-communicate uli, mag-reach out uli, mag-cruise uli yung landas ninyo, or marikindle kayo. May mga maririkindle eh, whether friendships nga daw yun or sa sa romantic. Four of Pentacles is a sign ng financial security, stability eh. Okay? So, magandang sign ito. Magkaroon ka man ng problem about money, yun, sabi ko nga, panandalian lamang yun, lilipas din yun, makiklear yung blockage. And ang kasunod nun is financial security and stability. If about relationship naman to, nakakakita ako dito ng pwedeng hindi mabitiw-bitiwan, ayaw pa rin mag-let go. Kahit na nag-ghost na, alam mo yun, whether ikaw yan o yung person mo, nakakonect mo. Kasi nga nakita ko dyan, pwedeng magkakaroon ng ghosting pero pwedeng manunumbalik eh. Kasi nga lumilitaw yung card ng rekindling. Wow, ang dami mong coins na aanihin, dear. Ang ganda. Kung gusto nyo i-claim yan, bahala kayo, pwede nyo namang i-claim. Pero kasi ako naniniwala naman ako talaga na kung ano yung mga gagawin natin, yun talaga yung magkakaroon ng results, hindi yung mga readings.
But pwede nyo rin namang gamiting guide yung mga readings natin, no? Pero hindi ko yun magagaranti kasi ang mga ito ay readings lamang. Pwedeng mangyari, pwede rin namang hindi. Okay? So yan, nakakakita ako dito ng good harvest, no? So kung ano man yung mga itinanim mo na yan, pagsusumikapan mong gawin or pinagsumikapan mo recently, yun yung magkakaroon ng magagandang bunga or successful outcome. And then nakikita ko dito is maraming coins, no? Kung pera man yan, sinabi nga dito na maaari kang magkaroon ng lucky win. Pero this is, naniniwala kasi ako dito sa mga pentacles na to, na this is something na pinaghirapan mo, kinilusan mo, pinagtrabahuan mo talaga. Okay? Hindi rin kasi ako naniniwala sa swerte eh. Naniniwala talaga ako dun sa ano. Naniniwala talaga ako na hindi talaga tayo swerte, tayo ay blessed. Ngayon, kung ano man yung abundance, kayamanan, success, eh yan ay bunga ng kung ano yung mga pinagagagawa natin. Okay? Instead of saying na you are lucky, sabihin mo na ikaw ay blessed ni God. Mas magandang sabihin yun at mas tama lang na sabihin yun. Kasi lahat naman ng magagandang bagay na tinatamasa natin ay nanggagaling sa langit. Okay? Yun ay paniniwala ko. Siyempre, iba-ibang mga tao sa paniniwala. Basta, meron nanditong something na malapit mo nang ma-receive. Kung ano man yan, yan ay magandang harvest, magandang result. Marami. Kung pera yan, marami yan. Okay? Ano pa? Oh, stability again. The Four of Wands is a card of stability eh. So whether this is about a relationship, no? Particular kung may asawa ka na, oh, yung stability na yan. Kumpleto yung haligi ninyo. Ibig sabihin, stable ang marriage, okay naman ang family, in terms of kabuhayan, in terms of, sa marriage ninyo. Wala naman ako nakikitang problem para sa mga mag-aasawa dito at may anak na. No? Ang only thing lang na nakita ko lang talaga dito is yung maaari ka lang maka-experience ng challenges. And isa na yun yung financial. Pero sabi ko nga, it will soon be cleared away since lumilitaw naman yung Eight of Swords reverse mo na magkakaroon ng pagkakatanggal ng blockage. And yun nga yung sinasabi ko na masosolve yung problem about money. Okay? So it's far from danger actually. Okay, for some of you, nakikita ko rito is stability ng career. Oo. Pwede rin namang may may mga reunions talaga kasi lumilitaw yung card ng marireunite, rekindling. Nakakakita rin ako ng celebration, reunion with Four of Wands kasi lumilitaw yan pagka may mga gatherings, wedding, mo yung reunions. So baka may celebration around the corner, pwedeng may mga homecoming, alam nyo yun, pwedeng may mga uwi galing abroad, or makikita-kita, magbabanding-banding na family members, or friends, or schoolmates. Ang dami kasing card ng stability ito. So, if ever na magkaroon ka man ng setback sa pera, sa tingin ko hindi yan magiging major problem in the long term. Okay? Although meron nga lang mga plans na maaaring mag-fizzle out with the Two of Wands reversed, kung ano man yan. May it be traveling or ibang bagay. Okay? So far, yan yung mga na-pick up ko dito sa inyong reading. Thank you so much for watching. See you sa susunod. Godspeed.